Sir, totoo po ba yung mga zombie at vampire na sinasabi ni Pastor Perez? Unang-una, hindi ko kilala ang pastor na yan at ayaw ko siyang makilala kung ganyan ang paniniwala niya. Pero sige, pag-usapan natin to. So unahin natin bigyan ng kahulugan ng mga ito. Zombie, patay pero gumagalaw, walang kaluluha, walang isip, kumakain ng laman. Vampire, immortal, umiinom ng dugo para mabuhay, parang demonyo ang itsura. Pero tanong, may basehan ba ito sa scripture? Ang sagot, wala. Walang kahit isang talata sa Bible na naglalarawan ng isang nilalang na patay na nabubuhay muli para kumain ng laman. Walang nilalang na umiinom ng dugo para maging immortal. Walang zombie, walang vampire, wala. Sa Biblia, malinaw ang turo. Ang patay ay hindi na gumagala pa, hindi bumabangon bilang halimaw, at hindi nakikialam sa buhay ng tao. Ecclesiastes 9 verse 5, the dead know nothing, and never again they will have a share in anything under the sun. Ibig sabihin, hindi sila gumigising as zombies, hindi sila umiikot sa gabi, wala silang access sa mundo natin. Tapos na ang earthly life nila. May mga nagsasabi naman, di ba may nabuhay sa Bible? Zombie yon. Hindi po. May nabuhay dahil sa milagro ni Elijah, Elisha, Jesus at mga apostol. Pero tandaan, bumalik sila na tunay na tao. May kaluluwa, may isip, hindi kumakain ng laman, hindi sila nagbago ng pagkatao. Hindi sila naglalakad na parang undead. Iyon ay resurrection, hindi horror. Iyon ay restoration, hindi corruption. Zombies equals corrupted life. Bible miracles equals restored life. Magkaiba sila. So, paano naman yung mga vampire? Ang vampire myth ay nanggaling sa European folklore. Kwento ng demonic entities at takot ng mga tao sa dugo. Pero sa Bible, alam mo ang sinasabi ng Diyos tungkol sa dugo. Leviticus chapter 17 verse 11, for the life of a creature is in the blood. Kaya, bawal sa Israel ang uminom ng dugo. Dahil buhay ang naroroon. Hindi dahil may vampire. Hindi dahil may demonyong umiinom nito. Ibig sabihin, vampire is fiction, not scripture. Kapatid, ito ang mas nakakatindig balahibo. Hindi totoo ang zombie, hindi totoo ang vampire, pero totoo ang kaaway, totoo ang kasalanan, totoo ang spiritual na kamatayan. At ito ang sinasabi ng Bible. Efeso chapter 2 verse 1, you were dead in your sins. Ito ang tunay na walking dead. Hindi patay ang katawan, pero patay ang espiritu. Naglalakad, pero walang direksyon. Humihinga, pero hindi buhay. Yan ang tunay na danger. Hindi zombie, hindi vampire, kundi spiritual death. Pero ang magandang balita ito, Efeso chapter 2 verse 5, God made us alive with Christ Jesus. Jesus didn't come to scare us. He came to save us. Hindi siya nagturo ng horror. Nagturo siya ng hope. Kaya pag may nagsabi sa yung may zombie sa Bible o may vampire sa Bible, alam mo na ang sagot. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan galing sa Bible. Galing yan sa kwento, pelikula, at takot ng tao. Ang tunay na mensahe ng Bible ay hindi horror, kundi kapayapaan. Hindi takot, kundi pag-asa. Hindi undead, kundi resurrection.